Ang Gaklu ay isang parang pavilion na istruktura na matatagpuan sa medyo mataas na lugar ng mga pader ng kuta kung saan nakapagpahinga at nakabantay ang mga tropa sa mga nakapaligid na lugar. Sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon, nagsilbing command post din ito. Isang corner pavilion, na tinatawag na Gaklu sa Korean, ay itinayo sa mataas na lugar ng fortress para mapanood ang paligid at magamit sa paglilibang. Ang pavilion ay isang lugar upang manood at magpahinga sa paligid ng kastilyo. At kadalasang inilalagay sa mataas na lugar na may magandang tanawin. Mayroong 4 na pavilion sa Suwon Hwasong. Halimbawa, Northeast Pavilion, Northwest Pavilion, Southeast Pavilion, Southwest Pavilion. Ang pangalan ay nagmula sa katotohanan na may isang ganoong pavilion sa bawat isa sa 4 na sulok ng Hwasong Fortress. Nakaupo si Gaklu sa ibabaw ng isang maliit na taas at ang lokasyon nito ay nagsilbing tore para sa mga tao upang panoorin ang perimeter at magpahinga. Nagsilbi rin itong command post kung sakaling magkaroon ng emergency. Noong nakaraan, ang bawat tore ay inilagay para sa mga layuning militar. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ito ay ginagamit bilang isang mapagkukunan ng turista na may magandang tanawin. Kasi ang Suwon Hwasong Fortress ay orihinal na itinayo hindi ganap para sa layuning militar. Bawat tower pavilion ay hindi inilaan para sa pagtatanggol ng militar. Kakaiba ito sa ibang kastilyo sa Korea. Sa tingin ko ito ay maganda ang disenyo at pagkakagawa para sa kadahilanang ito. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit itinuturing na magandang construction ang Suwon Hwasong Fortress sa kasalukuyan. Ang Northeast Pavilion ay natapos noong ika-19 ng Oktubre taong 1774, Jongjo 18. Gumaganap ito ng 2 mahalagang tungkulin bilang command post at pavilion na magkakasundo kasama ang likas na kapaligiran. Baang Hwasulayujung, na ang ibig sabihin ay paglalaro ng walang habas habang naghahanap ng mga bulaklak at sumusunod sa mga willow. Lumilitaw sa iba't ibang mga guises depende sa mga posisyon dahil sa kanyang natatanging roof plane at roof styles. Ito ay itinuturing na pinaka-natatanging arkitektura ng Hwasong Fortress. Kabilang sa mga tore ng Suwon Hwasong Fortress, ang pinakatanyag at magandang pavilion ay ang Baang Hwasulayujung. Ang pavilion ay idinisenyo upang samantalahin ang lupain sa isang mataas na bato kung saan matatanaw ang isang lawa na tinatawag na Yongyon. Ang front stylobate ng Baang Hwasulayujung ay hindi gawa sa mga bato na kasalansan sa isang parisukat na hugis tulad ng ibang mga gusali. Ang mga bato ay ginagamit upang lumikha ng isang kahoy na frame, at ang mga dingding sa pagitan ay puno ng mga laryo. Ang Northeastern Corner Pavilion ay isang L-shaped na gusali na may sopistikado at komplikadong disenyo ng bubong. Tinatanaw ng pavilion ang isang malaking lawa, at ang pagkakatugma ng pavilion at ang magagandang kapaligiran nito ang pinakanamumukod tangi sa iba't ibang istruktura sa Hwasong Fortress. Ito ay karaniwang kilala sa pangalang Baang Hwasulayujung. Noong una, ang pavilion ay itinayo bilang command center, ngunit sa paglipas ng panahon, ginamit ito bilang isang lugar para tamasahin ang mga tanawin sa halip na para sa mga layuning militar. Run it up. Isinalin ito ni King Jongjo na tumutukoy sa Mount Hwasan, kung saan matatagpuan ang panalo ni Hayan Ryong at Yuchun River. Ang lupain kung saan napanalunan ang bayan ng Su. Si Baang Hwasulayujung ay may silid ng andol. Kadalasan, ang mga silid ng andol ay itinatayo sa unang palapag ng bawat gusali para makapagpahinga ang mga sundalo. Nagtayo si Baang Hwasulayujung ng isang silid ng andol sa ikalawang palapag para sa hari at naka-install na mga bintana. Sa unang buwan ng ika-21 taon ng paghahari ni Haring Jongjo ng Joseon Dynasty, 1797,
Naglaro si Haring Jungjo ng archery sa Baang Hwasu Layujung Pavilion at nagsulat ng tula tungkol sa magagandang tanawin sa paligid. Ang pavilion ay binuwag upang muling itayo noong 1934. Ngayon ang silid ng Andol ay nawala, ngunit ang pabilog na istruktura ay nananatili pa rin. Baang Hwasu Layujung, ang hilagang silangan na sulok na tore, ay isang mainit na lugar na may pinakamagandang tanawin sa Suwon Hwasong Fortress. Isang lugar kung saan matatanaw mo ang isang magandang lawa na tinatawag na Yongyon. Sa halip na para sa layuning militar, habang si King Jungjo ay nagpapahinga o naglilibang sa Yongyon, ipinapalagay na may papel ito sa pagsubaybay at pagprotekta sa kaligtasan ng hari. Kahit ngayon, maraming tao ang pumupunta rito, tinatangkilik ang magagandang tanawin. At Suwon Hwasong Fortress, Baang Hwasu Layujung, ang hilagang silangan na sulok na tore, dapat ay isang mainit na lugar na madalas puntahan para sa maraming turista.